Okay, bali ituturo ko sa inyo kung paano i-set up tong Easy Piso module natin sa PisoNet. So meron na ako naka-ready dito na coin slot. Bali ang gamit ko pala dyan, universal coin slot. May kita nyo dyan, sinaksak ko lang tong connector dito sa pinaka universal coin slot natin. Plug and play naman yan. Tapos ito yung module natin, isinaksak ko lang rin yung USB Type-C na kasama. Tapos pagtapos nun, isasaksak lang natin tong USB sa computer kung saan natin siya i-install. So wala na tayong kailangan pang gawin, saksak lang natin to. Wala tayong kailangan i-set up sa device manager o comport. Basta saksak lang natin yan, okay na yan. Tapos kung meron na kayo installer, i-install nyo lang yun. Pagkatapos yung install, mapupunta agad kayo dito sa lock screen. Eto agad na makikita nyo dito yung shutdown countdown. Ayan, pag naubos to, mag-shutdown automatic yung PC. Tapos pwede nyo palitan dito yung shop name, PC name. Tapos yung wallpaper, kung makikita nyo, ayan yung default nya, nag-shuffle siya. Pwede nyo rin palitan nya kung anong gusto nyo. Tapos dito sa upper right corner, makikita nyo yung settings icon. Pipindutin lang natin yan. Manghihingi siya ng password. Ang ilalagay natin, admin, small letter lahat. Yan yung default password nya. Mapupunta tayo dito sa Easy Piso control panel. Punta agad tayo dito sa basic settings. May kita nyo dyan, shop name, pwede nyo palitan yan. PC name, pwede nyo palitan yan. Piso per minute, naka-default siya ng 5 minutes. Pwede nyo palitan yan kung ano yung rate ng computer shop nyo, ng PisoNet shop nyo. Kunyari 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Ayan. Tapos shutdown delay, ito yung shutdown countdown dito. Pag naubos yung oras ni customer, mapupunta sa lock screen. Bali, ang shutdown delay niya is 180 second, naka-default siya ng 3 minutes. Warning time, ito yung tutunog pag paubos na yung oras ni customer. Example, 60 second na lang siya o 1 minute. Bali mag-warning sound siya, tutunog siya para malalaman ni customer na magta-time na siya. Admin password, pwede nyo palitan kung ano mas secure na password para sa inyo, kung ano preferred nyo, palitan nyo lang dyan. Timer speed, ito yung nagpapabilis ng countdown. Ang normal niya ay 100. Pag ginawa natin to na 110, bibilis ng 10% yung countdown. Pag ginawa natin 120%, bibilis ng 20% yung countdown. Tapos yung warning sound, pwede kayo mag-customize, pwede kayo mag-record sa cellphone nyo, tapos upload nyo dito, gagana yon, pwede yon. Tapos yung lock screen wallpaper, pwede kayo mag-provide, pwede kayo lagay ng sarili nyong wallpaper dyan kung anong gusto nyo. Ibabrowse nyo lang rin dyan. Pagkatapos nun, save settings lang natin. Ayan, that's it, okay na yon. Tapos hulugan na lang natin siya. Meron akong 5 pesos dito. Ayan, ihulog natin. May kita natin dito, ito yung dashboard timer natin. May kita natin, hinulog natin 5, lumabas siya dito. Credited 5 coins. Tapos ang default natin is 5 minutes per piso. So 25 minutes siya. Tapos kung makikita nyo dito, meron siyang check. Ito yung indicator ng USB neto ni coin slot. Pag binunot natin yan, makikita natin kulay red na siya. Ibig sabihin niya, nakabunot yung USB ni coin slot. So ibabalik lang natin yan. Pero kahit nakabunot yan, makikita nyo, umaandar pa rin yung countdown. Pag naubos yung oras nila, mapupunta pa rin kayo sa lock screen. Tapos magsha-shutdown yung PC pag naubos yung shutdown countdown. So ayun, ikakabit natin yan. Ayan. Pagkabit natin, makikita nyo, kulay green na rin siya. Mapapalitan siya ng green. Ibig sabihin niya, connected na yung USB. So makikita nyo dito, mapapansin nyo, hindi siya nadadrag, hindi siya movable. Ayan, nakapix lang siya dyan sa upper right. Pero hindi siya makaka-istorbo. Kunyari, nagbukas tayo ng browser, ayun, natatakpan siya. O kaya nagbukas tayo ng games, ayun, natatakpan siya. Kumbaga hindi siya makaka-istorbo sa mga customer natin. Hindi na kailangan i-minimize yan. Ayan, nandiyan lang siya sa desktop natin. Ayan, tapos kung maghuhulog tayo dyan, may kita nyo naman dyan, may indicator naman siya dyan kung credited yung hinuhulog natin. Hulugan natin ng 3 pesos. Ayan, credited 1 coin, credited 1 coin, credited 2 coins. Ayan, bali 3 pesos yung hinulog natin. Tapos punta tayo dito sa settings, admin. Hindi ko pinalitan yung default password, admin pa rin, small letter lahat. Ayan, tapos papaliwanag ko sa inyo, pag pumunta tayo dito sa dashboard, sa settings, makikita nyo dito yung
offline natin na audit. Total earnings, kung magkano na yung kinita ng PC na yon, coin inserted, kung magkano yung laman ng coin slot, total time sold, kumbaga kung, kung ilan yung na-consume na oras, tapos yung PC status niya. Tapos makikita nyo rin dyan yung mga yung current configuration nyo, shop name, kung ano yung mga kinonfig nyo dito sa basic settings. Tapos dito sa promo settings, punta tayo dito sa promo settings. Makikita nyo dyan, promo settings, enable 5+1, pwede nyo enable, disable dyan. Every 5 coins inserted, may +1 kayo. So pag in-enable nyo yan, tapos enable nyo, promo settings nyo, mag-i-implement agad yan. Bali pag naghulog kayo ng 5 pesos, may +1 siya na free. Bali mag-credit sa kanya is 6 pesos. Pero yung makakount lang sa audit natin, sa log natin ng audit, is 5 pesos lang. Hindi may isasama yung +1 na free natin dito sa promo para hindi magulo. Ayun, ganun lang kadali. Pwede nyo i-disable, enable yan. Tapos punta tayo dito sa security. Pwede nyo i-block yung control panel access. Pwede nyo rin i-block yung task manager access. Pag blilock yung task manager, hindi sila makakapunta sa task manager. Ganun lang kadali. Enable, disable nyo lang, save settings, okay na agad yun. Tapos ito yung audit. Ayan. Tapos dito sa web sync, makikita nyo dito sa web sync, pwede natin siya i-connect dun sa website natin. Pwede natin siya i-monitor sa website. Tsaka meron tayong pre-rin na mobile app. Kumbaga kahit cellphone lang yung gamit nyo, pwede nyo siya ma-monitor through mobile app. Ayun, bali pag gusto nyo mag-register dyan, nood lang kayo ng part 2 na ito kasi medyo mahaba yung video pag kinumpleto ko. Ayun, pipindutin nyo lang naman to. Pag pindot nyo dyan, ayun, mapupunta kayo sa website ni Easy Piso, tapos create lang kayo ng account dyan. Bali ipapaliwanag ko yan sa next video natin. Bali gagawa tayo ng part 2 para maintindihan nyo. So ayun lang, ito yung part 1. Panoorin nyo sana yung part 2 para mas maintindihan nyo. Ayun lang, thank you.